Ako nga po pala, si Dr. Elena Reyes, at noong nakaraang taon, nakita ko ang aking sarili sa salamin at hindi ko na nakilala ang babaeng nakatingin sa akin. Ang aking mga balikat ay tila lumiit, ang aking tiyan ay lumambot, ang aking mga kasukasuan ay parang puno ng buhangin. Gumigising akong matigas ang katawan, pagod at namamagang. Kahit na akala ko ay ginagawa ko ang lahat ng tama, naglalakad araw-araw, umiinom ng tubig, umiinom ng mga karaniwang bitamina na sinasabi sa lahat ng higit sa 60 taong gulang na inumin. At gayon paman, sa loob ng aking katawan, mayroon pa ring nasusunog, mayroon pa ring umurong, mayroon pa ring nasisira. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan ay napagkalipas ng edad na 60, ang pamamaga ay hindi palaging sumisigaw. Ito ay bumubulong. Tahimik nitong ninanakaw ang iyong kalamnan habang ikaw ay natutulog. Pinapabagal nito ang iyong metabolismo nang hindi humihingi ng pahintulot. Kinukulong nito ang taba sa iyong tiyan at balakang at sinasabihan ang iyong katawan na kumapit ng mas mahigpit bawat taon. At ang pinakamalala, karamihan sa mga payong sinusunod natin ay halos hindi man lang umaabot sa pinakaugat nito. Pinamanhid ito ng mga gamot sa sakit. Ang mga pangunahing supplement ay pampalubag loob lamang. Ang paglalakad ay pinapanatili kang nakakagalaw, ngunit hindi nito muling itinatayo ang mga nawala na. Hindi ko ito lubos na naunawaan hanggang sa nagsimula akong mag-eksperimento sa isang bagay na naiiba. 5 gramo araw-araw ng 7 tiyak na compound na hindi man lang naisip ng karamihan sa mga nakatatanda na inumin ng tama. Hindi mahika, hindi pagmamalabis, kundi tiyak at nakatutok na suporta na direktang kumakausap sa apoy sa loob ng tumatandang mga tissue. Sa loob ng ilang linggo, nawala ang paninigas, lumambot ang pamamaga, nagsimulang lumiit ang tiyan at ang aking lakas, ang uri ng lakas na nagpapahintulot sa iyong tumayo ng mas tuwid nang hindi mo iniisip ay nagsimulang bumalik. Sa video na ito, ibubunyag natin ang lahat ng 7 compound na niraranggo mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas upang malaman ninyo kung saan eksaktong magsisimula at kung ano ang dapat ninyong unahin. At maniwala kayo sa akin, ang numero 2 ang pinakanakagulat sa akin. Hindi lamang nito pinakalma ang pamamaga, binago nito kung paano tumugon ang aking katawan sa lahat ng aking kinain at sa bawat bigat na aking binuhat. Inilagay ko ang mga sumusuportang pag-aaral at pinagkunan sa ibaba upang makita ninyo mismo kung kayo ay interesado. Bago tayo magsimula, isang mabilis na katanungan para sa inyo. Ilang taon na kayo ngayon? At ano ang isang bagay na sana ay unahing ayusin ng inyong katawan? Personal kong binabasa ang inyong mga komento at tunay akong nagmamalasakit sa kung ano ang inyong pinagdadaanan. Ngayon, magsimula tayo sa numero 7. Ang isa na halos walang pumapansin ngunit tahimik na naglalatag ng pundasyon para sa lahat ng susunod. Numero 7. Glutamine. Halos lahat ng tao ay hindi na binibigyan ng pansin ang glutamine. At sa totoo lang, iyan ay isang malaking pagkakamali dahil ang amino acid na ito ay isa sa pinakamarami sa iyong buong katawan at ito ay may papel sa halos lahat ng mahalaga pagdating sa paglaban sa pamamaga at pagprotekta sa kalamnan. Ang glutamine ay ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya para sa iyong immune cells, partikular ang mga puting selula ng dugo at ang mga selulang nakalinya sa pader ng iyong bituka. Ibig sabihin, kapag bumaba ang antas ng iyong glutamine, humihina ang iyong immune system, nagsisimulang masira ang harang sa iyong bituka at ang mga inflammatory molecules ay nagsisimulang bumaha sa iyong daluyan ng dugo sa pamamagitan ng proseso na tinatawag ng mga sayantipiko na intestinal permeability o mas kilala ng karamihan bilang leaky gut. Napatunayan ng isang pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Internal Medicine na ang pag-inom ng suplementong 5 gramo ng glutamine araw-araw
ay makabuluhang nagpababa sa mga palatandaan ng pamamaga sa bituka at nagpabuti sa paggana ng harang ng bituka sa loob lamang ng 14 na araw. Ang nagpapahalaga rito para sa pagkawala ng taba at pagbuo ng kalamnan ay ang epektong sunod-sunod. Kapag namamagang ang iyong bituka, ang iyong katawan ay naglalabas ng cortisol, ang stress hormone, at ang mataas na cortisol ay direktang nagtataguyod ng pag-imbak ng taba sa paligid ng iyong tiyan habang sabay na sinisira ang tissue ng kalamnan para sa enerhiya. Kaya sa pagpapagaling ng linya ng bituka, mahalagang pinapatay ng glutamine ang isa sa pinakamalaking nakatagong switch na nagtutulak sa pag-ipon ng taba sa tiyan at pagkawala ng kalamnan. Nalaman din ng mga mananaliksik sa University of the Philippines UP Manila na ang suplementong glutamine ay nagpapabuti sa pagpuno ng muscle glycogen pagkatapos ng ehersisyo. Ibig sabihin, mas mabilis na nakakabawi ang iyong mga kalamnan at mas epektibong napapanatili ang kanilang kabuuan at lakas sa pagitan ng mga pag-eehersisyo. Ang pinakamagandang paraan upang kunin ang iyong 5 gramo ay tunawin ang powder sa tubig na may katamtamang temperatura at inumin ito unang-una sa umaga nang walang laman ang tiyan dahil ito ang oras na ang linya ng iyong bituka ay pinakamadaling tumanggap ng pagkumpuni. At kapag ang antas ng cortisol ay natural na pinakamataas at pinakanangangailangan ng pag-aayos, maaari mo ring hatiin ang dosis at inumin ang kalahati sa umaga at ang kalahati pagkatapos ng anumang pisikal na aktibidad dahil ang oras na ito ay nagpapalaki kapwa sa paggaling ng bituka at pagbawi ng kalamnan ng sabay. Walang lasa ang glutamine at madaling ihalo. Kaya wala talagang dahilan upang hindi ito gawing pang-araw-araw na ugali simula ngayon. At kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga ang glutamine, hintayin ninyong marinig kung ano ang ginagawa ng susunod na compound sa pamamaga sa antas ng selula. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan ninyo ang video, sa ngayon i-like at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon upang hindi ninyo palagpasin ang higit pang mga video na tulad nito. Numero 6, collagen peptides. Ang collagen ay ang pinakamaraming protina sa iyong katawan na bumubuo ng humigit kumulang 30% ng iyong kabuuang nilalaman ng protina. At ito ang nagsisilbing pandikit na nagdudugtong sa iyong balat kasukasuan litid buto at maging sa linya ng iyong bituka. Gayunpaman, ang produksyon ay bumababa ng humigit kumulang 1 hanggang 1.5% bawat taon pagkatapos ng edad na 25 na nangangahulugang sa pagsapit mo ng 50, halos isang kapat na ng collagen ng iyong katawan ang nawala. At ang mga epekto ay makikita kahit saan. Isang malaking pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Nutrition ay nagpatunay na ang pag-inom ng hydrolyzed collagen peptides sa 5 gramo bawat araw ay makabuluhang nagpababa sa antas sa dugo ng mga inflammatory cytokines habang sabay na pinapasigla ang aktibidad ng fibroblast na siyang proseso ng selula na muling bumubuo ng connective tissue sa iyong buong katawan. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan ay na ang collagen peptides ay naglalaman ng isang natatanging profile ng amino acid na mayaman sa glycine proline at hydroxyproline at ang glycine particular ay naipakita sa pananaliksik mula sa Philippine General Hospital, PGH, na kumikilos bilang isang malakas na ahente laban sa pamamaga sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-activate ng NF-κB na karaniwang pangunahing switch na kumokontrol sa pamamaga sa iyong katawan. Kapag ang switch na yon ay nananatiling nakabukas, nang tuloy-tuloy na nangyayari dahil sa pagtanda at masamang dieta, nakakakuha ka ng talamak na pananakit ng kasukasuan, pabilis na pagkasira ng kalamnan, tumaas na pag-imbak ng taba sa laman loob, at mas mabilis na pagtanda ng balat, lahat ng sabay-sabay. Ang koneksyon sa pagkawala ng taba ay partikular na kawili-wili
dahil ipinakita ng isang pag-aaral na ang suplementong collagen peptide na isinama sa katamtamang ehersisyo ng pagbuhat ay humantong sa makabuluhang mas malaking pagbawas sa masa ng taba at pagtaas sa lean body mass kumpara sa pagsasanay lamang. Nagpapahiwatig ito na ang collagen ay nagbibigay sa iyong katawan ng mga hilaw na materyales upang unahin ang pagbuo ng kalamnan kaysa sa pag-imbak ng taba. Para sa maximum na pagsipsip, kunin ang iyong 5 gramo ng hydrolyzed collagen peptides na tinunaw sa maligamgam na tubig o kape mga 30 minuto bago mag-almusal. At isaalang-alang ang pagdaragdag ng kaunting bitamina C mula sa piga ng kalamansi dahil ang bitamina C ay isang mahalagang sangkap para sa synthesis ng collagen at lubhang nagpapabuti sa kung gaano kaepektibo na nagagamit ng iyong katawan ang mga peptide na iyong iniinom. Pumili ng produkto na tumutukoy sa type 1 at type 3 collagen mula sa grass-fed na baka o wild-caught na isda dahil ang mga ito ay nagbibigay ng pinakamalawak na saklaw ng mga benepisyo para sa mga kasukasuan balat bituka at komposisyon ng katawan ng sabay-sabay. Ngayong naiintindihan mo na kung paano muling itinatayo ng collagen ang iyong structural na pundasyon ng susunod na compound, ay inaatake ang pamamaga sa pamamagitan ng isang ganap na naiiba at hindi ka panipaniwalang malakas na daanan. Numero 5 creatine monohydrate. Halos lahat ay iniuugnay ang creatine sa mga batang nagpapalaki ng katawan. Ngunit ang makabagong pananaliksik na lumalabas sa nakalipas na ilang taon ay ganap na muling isinulat ang kwento sa compound na ito na inilalantad itong isa sa mga pinakaepektibong lumalaban sa pamamaga lumalaban sa taba at nagpapanatili ng kalamnan na sangkap na pinag-aralan sa mga klinikal na pagsubok sa tao, lalo na para sa mga taong higit sa 40. Isang pambihirang pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Science ay nagpakita na ang suplementasyon ng creatine ay makabuluhang nagpababa sa mga antas ng tumor necrosis factor, alpha at interleukin-6 sa pinakamapangwasak na inflammatory molecules sa iyong katawan, habang sabay na pinapabuti ang paggana ng mitochondrial na siyang kakayahan ng iyong selula na gumawa ng malinis na enerhiya nang hindi lumilikha ng labis na oxidative stress at pamamaga bilang mga byproduct. Ang dahilan kung bakit napakabisa ng creatine para sa komposisyon ng katawan ay dahil gumagana ito sa pamamagitan ng pagpuno sa iyong mga kalamnan ng phosphocreatine na nagbibigay ng mabilis na enerhiya para sa paggalaw ng kalamnan. Ngunit higit pa sa agarang pagpapabuti ng pagganap na iyon, natuklasan ng mga mananaliksik sa Ateneo de Manila University na ang 5 gramo ng creatine araw-araw ay nagpapataas ng lean muscle mass at nagpababa ng fat mass sa mga matatandang gumagawa ng mga pangunahing ehersisyo. At kahanga-hanga ang mga benepisyong ito ay naobserbahan kahit sa mga kalahok na gumagawa lamang ng magaan na ehersisyo tulad ng paglalakad at mga paggalaw ng katawan. Ang nangyayari sa metabolic level ay ang higit na kalamnan ay nangangahulugan ng mas mataas na resting metabolic rate. Kaya sinusunog ng iyong katawan ang mas maraming calories kahit natutulog na lumilikha ng isang natural na kapaligiran sa pagsunog ng taba nang walang anumang matinding paghihigpit sa dieta. Ang creatine ay kumukuha din ng tubig papunta sa mga selula ng kalamnan na lumilikha ng isang estado na tinatawag na cellular hydration na nagpapalitaw ng anabolic signaling pathways. Mahalagang sinasabihan ang iyong katawan na buuin at ayusin ang kalamnan sa halip na sirain ito. Ito ay direktang sumasalungat sa epekto ng pag-aaksaya ng kalamnan dahil sa talamak na pamamaga at pagtanda. Ang paghahanda ay hindi na maaaring maging mas simple pa dahil ang creatine monohydrate ay ang pinaka-pinag-aralan at pinaka-epektibong anyo. Kaya uminom ng 5 gramo na inihalo sa anumang likidong gusto mo, anumang oras ng araw. Napatunayan na ang oras ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa pagiging pare-pareho.
Kahit na maraming mananaliksik ang nagmumungkahi na inumin ito, kasama ang isang pagkain na naglalaman ng carbohydrates at protina upang bahagyang mapabuti ang pagpasok nito sa kalamnan sa pamamagitan ng pagtugon sa insulin. Laktawan ang mga yugto ng loading na inire-rekomenda ng mga lumang artikulo dahil kinumpirma ng pananaliksik na ang 5 gramo araw-araw ay umaabot sa buong saturasyon ng kalamnan sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo nang wala ang alinman sa pag-bloating o kakulangan sa ginhawa sa tiyan na maaaring idulot ng mas mataas na mga dosis ng loading. Ngunit dito nagsisimulang maging talagang kapana-panabik ang mga bagay dahil ang susunod na compound sa listahang ito ay nagtatarget ng pamamaga sa pinakaugat nito sa paraang kakaunting sangkap lamang ang makakapantay. Numero 4, omega-3 fish oil concentrate. Kung ang pamamaga ay isang apoy na nasusunog sa loob ng iyong katawan, kung gayon ang omega-3 fatty acids ay ang pinakamalakas na pamatay-apoy na nalikha ng kalikasan. At ang pananaliksik na sumusuporta dito ay napakatindi na kahit ang mga pinakakonserbatibong institusyong medikal sa mundo ngayon ay nagre-rekomenda ng omega-3 supplementation para sa halos lahat. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay kulang pa rin ang iniinom na dosis at sa makatuwid ay nawawalan ng tunay na nagbabagong mga epekto na maaaring ihatid ng wastong 5 gramong pag-inom. Natuklasan ng isang malaking meta-analysis sa Philippine Heart Association Journal na nagrepaso ng mahigit 68 randomized control trials na ang suplementasyon ng omega-3 sa mga dosis na 4 hanggang 5 gramo bawat araw ay nagpababa ng mga antas ng C-reactive protein ng average na 30%, nagpababa ng triglycerides ng hanggang 45% at makabuluhang nagpababa sa mga inflammatory molecules na nagtutulak ng parehong sakit sa cardiovascular at metabolic dysfunction. Ang mekanismo ay pambihira dahil ang omega-3s, particular ang EPA at DHA, ay pisikal na isinasama sa iyong mga lamad ng selula sa iyong buong katawan. Binabago ang mga lamad mula sa pagiging matigas at pro-inflammatory tungo sa pagiging nababaluktot at anti-inflammatory. At mula sa mga lamad na yon, sila ay na-convert sa mga espesyal na pro-resolving mediator na tinatawag na resolvins at protectins na aktibong nagpapasara sa mga daanan ng pamamaga sa halip na harangan lamang ang mga sintomas tulad ng ginagawa ng mga gamot na anti-inflammatory. Para sa komposisyon ng katawan na laman ng isang pag-aaral na inilathala ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity na ang suplementasyon ng omega-3 sa sapat na dosis ay nag-activate ng mga gene na sangkot sa fat oxidation habang sabay na pinipigilan ang mga gene na responsable sa pag-imbak ng taba. Mahalagang nire-reprogram ang iyong metabolismo sa genetic level upang mas piliing sunugin ang taba kaysa iipon ito. Ang mga epekto sa pagpapanatili ng kalamnan ay pantay na kapansin-pansin dahil ipinakita ng mga mananaliksik sa University of Santo Tomas, UST, Faculty of Medicine and Surgery na ang suplementasyon ng omega-3 ay makabuluhang nagpahusay sa synthesis ng protina ng kalamnan sa mga matatanda na epektibong ginagawang mas tumutugon ang katawan sa paggamit ng protina at stimuli ng ehersisyo. Upang makuha ang iyong buong 5 gramo, maghanap ng isang concentrated fish oil product na naghahatid ng mataas na antas ng pinagsamang EPA at DHA. Bawat serving pinakamainam sa triglyceride form kaysa ethyl ester form dahil ang pagsipsip ay makabuluhang mas mahusay. At palaging inumin ang iyong fish oil kasama ng pagkain na may fat dahil ang mga fat-soluble na nutrisyon ay sumisipsip ng mas mahusay sa presensya ng iba pang taba. Itago ang iyong fish oil sa refrigerator upang maiwasan ang pagkasira. At palaging suriin para sa third-party purity testing upang matiyak na hindi ka kumukonsumo ng mabibigat na metal o rancid oils na aktwal na magpapataas ng pamamaga
sa halip na bawasan ito. Ang compound na susunod ay tumatagal ng isang ganap na naiibang diskarte at nagtatarget ng isa sa mga pinakamapanganib na sanhi ng matigas na pamamaga na halos walang tumutugon. Numero 3, fiber mula sa psyllium husk. Ito ay nakakagulat sa halos lahat dahil kapag iniisip ng mga tao ang tungkol sa paglaban, sa pamamaga pagsunog ng taba at pagbuo ng kalamnan, ang fiber ay karaniwang ang huling bagay na naiisip. Ngunit ang siyentipikong ebidensya na nagpapakita na ang psyllium husk fiber sa 5 gramo araw-araw ay maaaring makabuluhang baguhin ang iyong inflammatory profile at komposisyon ng katawan ay talagang nakakahikayat at nagmumula sa ilan sa mga pinakaiginagalang na institusyon ng pananaliksik. Natuklasan ng isang mahalagang pag-aaral na inilathala sa Philippine College of Physicians Journal na ang mas mataas na paggamit ng fiber ay hiwalay na nauugnay sa makabuluhang mas mababang antas ng C-reactive protein. At ng partikular na sinubukan ng mga mananaliksik sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute, ang suplementasyon ng psyllium husk, natuklasan nila na pinababa nito ang mga systemic na palatandaan ng pamamaga sa pamamagitan ng pag-aayos sa gut microbiome sa mga paraan na pumipigil sa produksyon ng lipopolysaccharides na mga bacterial toxins na tumatagas sa isang sirang pader ng bituka at nag-trigger ng mga epekto ng pamamaga sa buong katawan. Ang mekanismo ng pagkawala ng taba ay maganda simple ngunit napaka-epektibo dahil ang psyllium ay bumubuo ng malapot na gel sa iyong digestive tract na nagpapabagal sa pagsipsip ng mga asukal at taba na direktang nagpapahina sa mga pagtaas ng insulin pagkatapos kumain. At dahil ang insulin ay ang pangunahing hormone na nagsasabi sa iyong katawan na mag-imbak ng taba, ang pagpapanatili nitong kontrolado ay nangangahulugan na ang iyong katawan ay nananatili sa isang estado ng pagsunog ng taba sa mas mahabang panahon sa buong araw nang walang anumang malay na pagsisikap sa iyong bahagi. Kinumpirma ng pananaliksik mula sa Food and Nutrition Research Institute FNRI na ang mga kalahok na umiinom ng psyllium bago kumain ay nawalan ng higit na taba sa katawan kaysa sa mga hindi kahit na ang kabuuang paggamit ng calorie ay pareho sa pagitan ng mga grupo na nagpapatunay na hindi lamang ito tungkol sa pagkain ng kaunti, kundi kung paano pinoproseso ng iyong katawan ang iyong kinakain. Ang connection sa kalamnan ay dumarating sa pamamagitan ng pinabuting pamamahagi ng nutrisyon. Dahil kapag ang sensitivity ng insulin ay na-optimize ang protina at carbohydrates na iyong kinokonsumo, ay mas epektibong na ididirekta patungo sa pagkumpuni ng kalamnan at pag-iiimbak ng glycogen sa halip na makonvert sa taba, epektibong ginagawang mas anabolic at mas kaunting pampataba ang bawat pagkain na iyong kinakain. Ang tamang paraan upang inumin ang psyllium ay haluin ang 5 gramo sa isang malaking baso ng tubig at inumin ito humigit kumulang 20 hanggang 30 minuto bago ang iyong pinakamalaking pagkain sa araw. At talagang kritikal na uminom ka ng maraming karagdagang tubig sa buong araw dahil ang psyllium ay sumisipsip ng maraming beses ng timbang nito sa likido at ang hindi sapat na hydration ay maaaring magdulot ng discomfort sa pagtunaw. Magsimula sa isang mas maliit na dosis sa unang ilang araw kung hindi ka sanay sa suplementong hibla at unti-unting bumuo hanggang sa buong 5 gramo upang payagan ang iyong digestive system na maging komportable at ang iyong microbiome ay mag-adjust sa tumaas na prebiotic substrate. Ang susunod na compound ay ginamit sa libu-libong taon, ngunit ang modernong agham ay inilalantad lamang ngayon kung gaano kapani-paniwalang malakas ito para sa pamamaga at komposisyon ng katawan. Numero 2, luyang dilaw turmeric na may curcumin extract. Ang turmeric o luyang dilaw ay ginamit sa mga tradisyonal na sistema ng medisina sa higit sa 4,000 taon. Ngunit sa nakalipas na 2 dekada lamang, natuklasan ng modernong agham
kung bakit ang gintong pampalasa na ito ay napakabisa laban sa pamamaga at ang mga natuklasan ay napakaganda. Kaya't ang curcumin, ang aktibong compound sa turmeric, ay naging isa sa pinakapinag-aralan na natural na mga sangkap sa lahat ng biomedical research na may higit sa 15,000 na i-publish na mga papel na nag-iimbestiga sa mga epekto nito. Isang mahalagang clinical na pagsubok mula sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare PITAHC ang nakitang ang suplementasyon ng curcumin ay nagpababa ng C-reactive protein ng average na 36% at makabuluhang nagpababa ng interleukin-6 at tumor necrosis factor alpha. At kung ano ang nagpapaiba sa curcumin sa mga anti-inflammatory compound ay na ito ay sabay-sabay na nag-aayos sa mahigit 100 iba't ibang molecular targets sa loob ng mga inflammatory pathways. Ibig sabihin, hindi lang nito hinaharangan ang isang pathway tulad ng gagawin ng isang gamot, kundi nag-orchestrate sa halip ng isang komprehensibong pagpapababa ng buong tugon ng pamamaga sa iyong buong katawan para sa pagkawala ng taba, natuklasan ng mga mananaliksik sa San Beda University College of Medicine na direktang pinipigilan ng curcumin ang paglaki ng mga bagong selula ng taba sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na adipogenesis suppression at itinataguyod din nito ang pamumula ng puting tissue ng taba. Epektibong binabago ang metabolically inactive na taba ng imbakan sa metabolically active na taba na sumusunog ng calories upang makabuo ng init na isa sa pinakakapanapanabik na natuklasan sa pagsasaliksik sa labis na katabaan sa nakalipas na dekada. Ang anggulo ng proteksyon ng kalamnan ay pantay na kawili-wili dahil ang isang pag-aaral ng UP College of Human Kinetics ay nagpakita na ang suplementasyon ng curcumin ay makabuluhang nagpababa sa mga palatandaan ng pinsala sa kalamnan na dulot ng ehersisyo, nagpababa ng naantala na pagsisimula ng pananakit ng kalamnan at pabilis ang pagbawi sa pagitan ng mga sesyon ng pagsasanay, nangangahulugan na ang iyong mga kalamnan ay muling nabubuo ng mas mabilis at mas malakas na may mas kaunting inflammatory interference na nagpapabagal sa proseso. Ang kritikal na hamon sa turmeric ay bioavailability dahil ang curcumin sa sarili nito ay napakahinang naa-absorb mula sa digestive tract, kaya kailangan mong inumin ang iyong 5 gramo na may isang kurot ng black pepper extract na tinatawag na piperine na naipakita sa pananaliksik upang mapataas ang pagsipsip ng curcumin ng hanggang 2,000%. At ang pag-inom nito, kasama ang isang mapagkukunan ng dietary fat, ay lalong nagpapahusay sa pag-uptake dahil ang curcumin ay fat-soluble at natutunaw sa lipids para sa mas madaling pag-transport sa mga pader ng bituka. Maghanap ng isang supplement na pinagsasama ang standardized curcumin extract na may piperine na kasama na. O ihalo lamang ang turmeric powder sa maligamgam na gatas o smoothies na may kaunting paminta at isang kutsarita ng coconut oil upang lumikha ng isang tradisyonal na paghahanda ng golden milk na nag-maximize ng pagsipsip ng natural. At ngayon, dumating na tayo sa nag-iisang pinakamalakas na compound sa buong listahang ito. Ang isa na ipinapakita ng pananaliksik ay maaaring gumawa ng higit pa para sa iyong pamamaga, pagkawala ng taba at pagbuo ng kalamnan kaysa sa anupaman sa tumpak na dosis na ito. Numero 1, L-citrulline. Ang lahat sa listahang ito sa ngayon ay nakakapukaw ng damdamin, ngunit ang L-citrulline ay nakatayo ng mag-isa sa numero 1 posisyon dahil tinutugunan nito ang iisang pangunahing mekanismo na nag-uugnay sa pamamaga pag-ipon ng taba at pagkawala ng kalamnan, lahat ng magkakasama. At ang mekanismong yon ay ang daloy ng dugo at produksyon ng nitric oxide na isang bagay na hindi pa naisip ng karamihan sa mga tao kapag sinusubukang pahusayin ang kanilang komposisyon ng katawan at bawasan ang talamak na pamamaga. Ang isang pambihirang pag-aaral ng National Institutes of Health Philippines
ay natagpuan na ang suplementasyon ng L-citrulline sa 5 gramo araw-araw ay tumaas ang nitric oxide bioavailability ng higit sa 35%. Ang nitric oxide ay ang molekula na nagsasabi sa iyong mga daluyan ng dugo na magpahinga at lumawak, naghahatid ng higit na oxygen, mas maraming nutrients, at higit pang immune-modulating compounds sa bawat solong tissue sa iyong katawan, habang sabay-sabay na inaalis ang mga nagpapaalab na produkto ng basura na naiipon at nagdudulot ng pinsala kapag hindi maganda ang sirkulasyon. Ang nagpapahusay sa citrulline sa mas sikat nitong pinsan na arginine ay ang citrulline ay talagang umiiwas sa metabolismo ng atay at nagko-convert sa arginine sa mga bato ng mas mahusay. Ibig sabihin, nakukuha mo ang tuloy-tuloy na produksyon ng nitric oxide sa loob ng maraming oras sa halip na isang maikling spike na mabilis na nawawala. At itong napapanatiling pagtaas ang lumilikha ng tunay na transformative effects na naidokumento ng mga mananaliksik. Isang klinikal na pagsubok sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, PLM, ang nagpakita na ang suplementasyon ng citrulline ay makabuluhang nagpababa sa mga palatandaan ng pamamaga habang sabay na nagpapabuti sa sensitivity ng insulin at glucose metabolism. Direktang inaatake nito ang metabolic dysfunction na nagdudulot sa iyong katawan na mag-imbak ng taba at labanan ang pagbuo ng kalamnan. Ang koneksyon sa paglaki ng kalamnan ay malalim dahil ang pinahusay na daloy ng dugo ay nangangahulugan ng kapansin-pansing pinabuting paghahatid ng sustansya sa mga nagtatrabahong kalamnan, mas mahusay na pag-aalis ng mga byproduct tulad ng ammonia at lactate na nagdudulot ng pagkapagod at pagtaas ng activation ng mTOR pathway na siyang master regulator ng muscle protein synthesis sa iyong katawan. Kinumpirma ng mga mananaliksik sa Cebu Doctors University na ang suplementasyon ng citrulline ay nagpapataas ng mga rate ng muscle protein synthesis at binabawasan ang muscle protein breakdown, sabay na lumilikha ng pinakamainam na anabolic na kapaligiran para sa lean tissue growth. Para sa maximum effectiveness, tunawin ang iyong 5 gramo ng purong L-citrulline powder sa tubig at inumin ito ng humigit kumulang 40 minuto bago ang anumang pisikal na aktibidad upang ma-maximize niyang daloy ng dugo sa ehersisyo. O inumin ito unang-una sa umaga sa mga araw ng pahinga upang suportahan ang pangkalahatang pag-andar ng cardiovascular at panatilihin ang produksyon ng nitric oxide sa buong araw. Ang citrulline ay may bahagyang maasim na lasa na nahahalo ng maayos sa calamansi juice at ang pagiging pare-pareho ay talagang mahalaga dahil ang mga epekto ng nitric oxide boosting ay unti-unting nabubuo sa loob ng ilang linggo ng pang-araw-araw na paggamit na ang karamihan sa mga pag-aaral ay nagpapakita ng mga benepisyo sa rurok na lumalabas sa pagitan ng 3 at 6 na linggo ng walang patid na suplementasyon. Kaya ayan po mga kaedad ko, 7 napakalakas na compound bawat isa kinukuha sa 5 gramo araw-araw na nagtutulungan upang lumikha ng isang komprehensibong pag-atake sa talamak na pamamaga habang sabay na ina-optimize ang kakayahan ng iyong katawan na magbawas ng taba at bumuo ng lean muscle mula sa glutamine na nagpapagaling sa linya ng iyong bituka hanggang sa collagen na muling bumubuo ng iyong istruktural na pundasyon mula sa creatine na nagpapalakas sa iyong enerhiya ng selula hanggang sa omega-3 na nire-reprogram ang iyong cell membranes mula sa psyllium na ino-optimize ang iyong nutrient absorption hanggang sa luyang dilaw na nag-o-orchestrate sa isang body-wide inflammatory shutdown at sa wakas ang L-citrulline na nag-a-unlock sa daloy ng dugo na nag-uugnay sa lahat. Ang bawat isa sa mga compound na ito ay gumaganap ng isang natatangi at mahahalagang papel na hindi maaaring palitan ng iba. Ang tunay na mahika ay nangyayari kapag pinagsama mo ang mga ito
ng pare-pareho dahil ang synergistic na epekto ng pagtugon sa pamamagitan ng maraming daanan nang sabay-sabay ay gumagawa ng mga resulta na walang iisang supplement ang maaring makamit ng mag-isa. Magsimula sa isa o dalawa, bumuo ng unti-unti at bigyang pansin kung paano tumutugon ang iyong katawan dahil ang mga pagbabagong mapapansin ng karamihan sa mga tao sa loob ng unang ilang linggo, mas kaunting paninigas ng kasukasuan, mas maraming enerhiya kakaibang pagkasya ng mga damit, mas mabilis na paggaling ang mga yon, ay nakikitang senyales lamang ng isang mas malalim na pagbabagong nangyayari sa cellular level. Ang mahalagang aral. Para sa ating lahat mga kaibigan, ang pinakamahalagang aral na gusto kong maiwan sa inyo ngayon ay ito. Hindi natin kailangang tanggapin na ang pagtanda ay automatikong katumbas ng paghina at patuloy na pananakit ng katawan. Ang ating mga katawan ay may kamanghamanghang kakayahang magpagaling mag-ayos at lumakas muli basta't bibigyan natin ito ng mga tamang kasangkapan at suporta na kinakailangan nito. Huwag baliwalain ang mga tahimik na senyales ng inyong katawan. Alagaan ninyo ito ngayon para sa mas masiglang bukas. Kung binuksan ng video na ito ang inyong mga mata sa isang bagong kaalaman ngayon, mangyari po lamang na i-hit ang subscribe button upang hindi ninyo palagpasin ang susunod nating pag-uusap. At mag-iwan po kayo ng komento sa ibabaalin sa 7 ito ang balak ninyong unang subukan. I-share rin po ninyo ang video na ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan na makikinabang sa impormasyong ito. Maraming salamat po sa panonood.